Hello, good evening po. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat sa pagsama and okay, we're hoping na maganda yung ating signal ngayong gabi. Ah, at kung okay, yep, praise God. So, kumusta po kayo, mga kapatid, no? Okay na ho ba? Ayan. Ito pa naman. Here. Ano? Ano? Ano yun? Walang lumabas. Pabiglang lumabitas. So, good evening po. Good evening po sa inyong lahat. Nawa okay. May audio tayo. Praise God. Ah, mukhang maayos naman yung ating signal, no? So, yan. Tayo. Okay. So, kung kayo po ay nakapasok na. So, welcome po sa ating midweek service. Good evening po, Ate Lilia. Nawa ay nasa maayos kang kalalagayan. Good evening po, Ate Ami. Ate Au. Good evening po. Good evening po, Ate Lota. So, magandang gabi po sa inyo. Nawa ay nasa maayos po tayo, no? Ng kalalagayan. At kay Ate Dorsky, Kuya Amboy. So, good evening po. Ayan. Salamat sa Diyos at mukhang maayos ang ating signal ngayong gabi. Ayan. Bumalik ulit tayo sa winter. Oh, good evening po, Sis Reza. Okay. Good evening, Sis Lucy. Nawa ay nasa maayos kayong kalalagayang lahat. Okay. Salamat po sa pagsama. Maaari na siguro tayong magsimula kahit sa pananalangin. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, Ama naming mapagpala, kami po ay nagpapasalamat na magkakasama kami ngayon sa panahon na ito. Patuloy po kami sa iyong nananalangin, pagkaloob ninyo na sa lalong madaling panahon ay matapos na ang labanan sa Middle East, Panginoon. Dinadalangin din na ingatan niyo po ang iyong mga anak sa dako na iyon at dinadalangin din, Panginoon, ang kalayaan ng mga kapatiran na naroon sa Iran, o Diyos. Sa iyo po pinagkakatiwala ang lahat. At sa gabing ito, patuloy din namin dinadalangin ang aming bayan, ang Pilipinas, ang aming mga kababayan, mga katulad na overseas Pilipino na naiipit sa kabila sa labanang nangyayari. Pinagkakatiwala namin sila sa iyo. At hiling namin, Panginoon, na ang aming gobyerno maging decisive at maging effective sa kanilang pagtugon sa krisis.
Hinihiling din namin Panginoon na iyo nga pong abutin ang bawat isa na maabot ng mensahe na ito. Patuloy kang magpala, gumabay. Hinihiling din, O Diyos, na samahan niyo po kami hanggang sa matapos itong broadcast at may pahayag nawa ang iyong salita na malinaw at ang pangalan mo, O Diyos, ay may taas at si Kristo, Panginoon, ay patuloy pong makipakilala. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Amen. So, good evening, no? So, good evening po. Good evening sa inyong lahat. Good evening, Ate Lori, Ate Marjorie, Ate Chato. Kumusta na po kayo, Ate Chato? Nawa ay nasa mabuti na kayong kalalagayan. Hi, good evening, Sis Ana. No? Welcome po sa ating gawain dito sa Taipei. Okay, si Ate Isabel, Ate Beth, no? So, good evening. Mapagpalang gabi, Ate Isabel. Sige po, tayo po ay dadako sa awitin upang kilalanin ang Diyos. At sabayan po natin ang awitin na ito, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang sanlibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo
Amen. Tunay nga po na karapat-dapat purihin ang Panginoon at maging sa ating pag-awit, nawa ay naroon ang ating puso na nagpapasalamat. So magandang gabi po Ate Andre, Ate Magin, no? Good evening po. Salamat sa Diyos sa iyong sa improvement ni Ate Chato. So purihin ang Panginoon. Tayo po ay nasa pag-aaral pa rin doon sa Book of Genesis. Pero bago bago tayo magpatuloy doon sa Genesis, no? 9, yung dadako tayo doon sa last verse ng Genesis chapter 8. May mga bagay ho na tinatawag na biblical principle. Pag sinabing biblical principle, ito po ay ah, tawag dito, siya po ay tumatalakay sa na hindi natatalian ng panahon o siya po ay halos panghabang panahon na no? Ah, ito po yung Genesis 8:22. Mm. Napakainam po ito na matutunan natin. Alam niyo po maraming nangyayari sa mundo, no? Merong mga tinatawag na events. Mm. Yung events, yan. Mga pangyayari yan na maaring napakalawak, napakalaki, subalit maaring huminto, no? Katulad ng nangyayari ngayon sa labanan sa Middle East. At depende sa pinanunuoran ninyo na channel or uh, page or kung ano man, no? Social media, iba-iba yung pananaw patungkol sa nangyayari sa Middle East. Okay. Ah, ito po yung konting alam ko, no? Una ay naroon ang pag-aaral sa missiology o sa patungkol sa misyon. Sa Iran po naroroon ang isa sa pinakamabilis at pinakamalawak na pagkilos ng Kristyanismo, no? Sa gitna ng tinatawag na mga persecution at at iba't ibang uri ng paniniil, lumalago ang Kristyanismo doon. At bago po mangyari itong mga gera ay mayroong mga protest action, no, na nangyari. At depende kung sino nagbabalita, no? At saan galing. May numbers na 3,000, may numbers naman na 30,000. Okay. Bilang mananampalataya, patuloy natin ipanalangin ang kapayapaan. At yun naman ang sinasabi ng salita ng Diyos, no? Panalangin ng mga hari upang tayo mamuhay ng may kapayapaan. So, dadako po tayo sa salita ng Diyos at yung sa salita ng Diyos na ating tatalakayin sa gabing ito ay tinatawag na biblical principle. No? Pag sinabing principle, ito po ay parang law, no? Parang law ng gravity. Yung principle na yon ay nakaugnay sa ating buhay. Okay? So, hindi ko na patatagalin. Dadako na tayo sa Word of God. Okay. So, once again, welcome po sa midweek service ng Filipino Ministry. Tayo po ay nasa Genesis series, pero itong gabi na ito, magbibigay tayo ng oras sa iisang verse doon sa Genesis. No? Ito po yung Genesis chapter 8, yung last verse. At sa gabing ito, pinamagatan natin ang mensahe ng seed, time, and harvest, God's eternal principle. No? So ito po ay
for every season. Alam niyo po kung bakit? Kasi kahit sa panahon ng pandemic, yung seed time and harvest, yung principle niyon ay kailangan at nangyayari, no? Sa panahon ng digmaan, hindi na napuputol yung seed time and harvest. Okay, bakit kaya? Tingnan natin. Bakit kaya tinawag tong enduring principle o eternal principle? Okay. Ito po yung verse na tatalakay natin, no? As long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Hindi raw mahihinto ito. Hanggang kailan? Hanggang mayroong mundo. Yamang may mundo pa ngayon, yung principle na ito ay nag stand. Okay? So, seed time and harvest. So, tingnan po natin siya. No? Yung seed time and harvest, makikita natin dito, sabi dito, it's a life application. Life is governed by rhythms, sowing, waiting, reaping. Na po, may rhythm, di ba? At yan po ay mas ano talaga siguro sa mga northwest nations, no? Na kung saan maano yung snow. Bakit po? Napaka-importante na na-observe nila yung change ng season. Na mayroong season of sowing, merong season of waiting, merong season of reaping. Sabi doon sa Ecclesiastes 3:1-2, there is a time to plant and a time to uproot. No, there is a time for everything. So yung principle po rito, what you plant today determines tomorrow's harvest. Yung pagtatanim mo ngayon ay mag-aani sa kinabukasan, no? At ganun din, vice versa, kung di ka nagtanim, ay maaring di ka umani. So, ano yun? Yung choices, habits, and investment are seeds. The harvest reflect them. No? So, nagre-reflect. At makikita natin yung bunga na tinatawag na seed. Okay? So, like, pangalawang punto ay giving and generosity. Ano ba yung giving and generosity tungkol dito, no? Sabi dito, whosoever sow sparingly will reap sparingly, and whoever sows generously will reap generously. So, ano ang principle dito? Ang principle po rito, giving is sowing, generosity produces spiritual fruit. So yung takeaway po natin, financial and material generosity is seed that multiplies into blessings and thanksgiving to God. Diba? Dahil sa iyong pagkakaloob ay may nagagawa at mayroong nangyayari sa atin, no? At kahit sa mundo, dahil nagtanim ang mga magsasaka, may nakakain ang mga tao, no? Dahil nag-alaga o nanghuli ang mga mangingisda, mayroong nagiging ulam dahil may nag-alaga ng karne, no? Karne man yan ng baka, baboy, manok, no? Ah, yung principle na yan, give, yung sowing, reaping. At kahit sa material o financial, no? Financial and material generosity is seed that multiplies into blessing and thanksgiving to God. So, pangatlong punto natin is giving and generosity. So, pangalawa pala yun. Pangatlo, no? Spiritual significance. Ano naman ngayon? Meron bang significance na tayo po ay may seed? Sabi rito, Galatians 6:7-9, do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows. At the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. So, yung principle po dito, spiritual disciplines are seeds, no? Yung spiritual significance. Alam niyo po,
spiritual discipline, ano yan eh, maliliit na butil, no? Ano-ano yung uri ng spiritual discipline? No? Yung pagkakaroon ng daily devotion o yung time mo kay God to pray and read His Word or listen to His Word. No? At bukod doon, yung continuous na pananalangin. May pagkakataon na akala natin yung pananalangin, ito ay isang oras lang na o ilang minuto na gagawin natin tapos na lahat. Ang pananalangin ay parang hininga, no? At maraming pamamaraan ng pananalangin at meron yung pang-araw-araw na pananalangin. Kahit sa iyong ginagawa, pwede mong gawin ang bagay para sa Panginoon at para bang ikaw ay nananalangin. Yung prayer, yung scripture reading, no? Yung pagbabasa ng scripture, yan po ay isang spiritual seed service. Okay? Kung meron kang kaloob na galing sa Panginoon, ah, lahat halos ng kaloob ay para sa paglilingkod ng mga spiritual gifts. Ay yung pagdala mo sa small group o wise group, yan po ay parang seed. Alam niyo, natututo niyo kayong magsalita, natututo kayong mag-interact, natututo kayong manalangin sa isa't isa. No, anong ibig sabihin niyan? Nag-i-improve, no? Nagkakaroon ng spiritual significance dahil nasa small group ka. O yung pakikipag-fellowship, no? Yung hindi ka lang a-attend para mag-worship, tapos pagkatapos mo mag-worship, ay alis na. Yung fellowship is taking time na makipagniig, makausap, makilala ang mga tao, at makasalamuha. No? At yung worship naman ay ganun din. No? So habang ginagawa mo yung mga bagay na yan, hindi mo alam, ikaw ay natututo na, ikaw ay nagmamature. No? Yun ay magandang pagtatanim. Nagtatanim ka ng mabuting bagay through devotion, through your prayers, through scripture reading, through service, small group or wise group, fellowship, and worship. So ang takeaway natin sa punto na ito, spiritual sowing lead to eternal harvest. So ano yung key? Perseverance is key, no? Spiritual sowing leads to eternal harvest. So yung perseverance, hindi naman kasi palakihan, kundi papaano tayo mananatili kahit tayo po ay nasa alanganing sitwasyon. So, patuloy po tayong manalangin, magbasa o makinig sa salita ng Diyos, maglingkod, sumama sa mga small group, no? Pero ng fellowship and syempre worship. Unti-unti yan nabubuo yung pagkatao natin. Okay. So, sunod na tayo sa pag-aaral naman sa Christology at patungkol sa seed. At alam niyo ho ba, si Kristo po ang sinabing seed, no? Siya po yung seed of the woman. Okay? So, si Jesus Christ po ang pinangako na seed. Sabi rin sa John 12:24, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Okay? So Christ is the seed. At tayo po bilang mga naging Kristiyano, para tayong seed din ni Kristo para sa ating lipunan. Pero sa ibang oras na natin paglilingkod yan. So tuloy ho tayo dito. Sabi dito, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Di ba? Ganon din naman yung mga utas, di ba? Ito po ay halimbawa yung orange, di ba? Hindi naman ibig sabihin na orange ay isa lang yung buto. Maaring marami ang buto. At kung ito'y maitatanim, ito po ay consider nating seed. So yung principle dito, Jesus himself is the seed who died and rose.
Takeaway po natin, Christ's death and resurrection produced the harvest of salvation. Our faith is rooted in His sowing of His life. So yung ginawa ni Kristo sa cross, Jesus Himself is the seed to die and rose. Importante yan. Christ as the seed. So si Jesus Christ rin po pala ay mistulang butil. At, at kung siya ay mistulang butil, itanim po natin siya sa next generation. Itanim po natin siya sa mga tao na maaaring nangangailangan. Itanim natin ang mensahe ni Kristo sa kanino man. Okay? Christ as the seed. Okay. Tayo sa resurrection body. The body that is sown is perishable. It is raised imperishable. It is sown a natural body. It is raised spiritual body. So dito po, yung body pala, that body ay kino-consider din na buto o binhi, no? Darating pong panahon, tayo po ay kukunin ng Lord at sa pagkuha niya sa atin, bubuhay niya tayo. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. No? Perishable. At yung resurrection ni Jesus Christ ay hindi na perishable. Okay, principle po natin. Our resurrection is the harvest of the seed of our earthly body. No? Yung huwag kayo papagal sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit ho? Hindi ho sayang ang paglilingkod sa Panginoon. Okay. So, ang principle po natin dito, our resurrection is the harvest of the seed of our earthly body. That is not the end, it is sowing. Resurrection is the eternal harvest. Okay. Magkakaroon ho yun. Okay? So, diretso na ho tayo. Ano naman ito sa atin? No? So dito po, ang pag-usapan naman natin ay yung sowing good works. Sabi ni Jesus Christ, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Okay? Ito po yung pagtulong, pag-akay, at pananalangin, no? Sa March 29, magkakaroon tayo ng outdoor evangelistic, no? Hindi po ito outing, ito po ay evangelistic outdoor, kung saan tayo po ay iikot grupo-grupo para maibahagi ang salita ng Diyos, ma-bless yung mga tao, mapanalangin sila, at kung loloobin ay maisama natin pabalik sa church. Okay, so sowing of good works. Ano yung ibig sabihin yan? Yung mga act of kindness po ninyo, yung service, yung faithfulness ay seed, no? Maaari ang iba sa inyo ay talagang nahirapan sa oras ng ganito. Ito po ay pangkalatan naman. Maaari ninyong mapanood sa kinabukasan na kayo po ay handa na. So, yung sowing good works, yung mga mabubuti nating gawa, ito po ay binhi. No? Binhi rin po yan, mga kapatid. Ang sabi dito, act of kindness, service, and faithfulness are deeds. No? Yeah. So, anong takeaway natin dito? Daily sowing of good works bring harvest in relationship, community, and eternal reward. At sa totoo lang naman pagka yung good works, no, meron tayong makikitang ganon, mga maaring i-approach tayo. Kung meron lang naman, magtanim ka na doon sa tao. Okay? Ibig sabihin, mag-donate ka na or kung ano mang term ang mas gusto-gustuhin niyo. So, act of kindness, service, and faithfulness are seeds. Daily sowing of good works bring harvest in relationship, community, and eternal reward. So, sowing good works. Tayo po ay nilikha para din sa good work. Okay. Sige po. Sama ko na. So, final takeaway. As long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease.
Ano raw? As long as the earth endures, habang naririyan ng earth, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Okay. So, ano yung makikita natin dito sa ating inaral? No seed, no harvest. So, napakainam na tayo po ay magtanim wisely. Okay, generosity today is thanksgiving tomorrow. Yung pasasalamat mo ngayon ay maaring maging yung pagkakaloob mo ngayon ay maaring gawing malaking bagay na pagbabalik sa iyo ng yung pagpapalang pinagkaloob sa isang kapatiran. No? Ano pa? Christ is the head of the church, pero siya rin yung seed. No? Christ is the seed, His death brought our life. Dahil sa ginawa ni Kristo Jesus sa cross, yan, tayo po ay nagkaroon ng buhay at buhay na may kasaganaan. Okay, your body is a seed. Di ba? Yung katawan natin ay seed din yan. No? Ah, maging maingat po tayo kung anong klaseng seed. Your body is a seed, resurrection is the harvest. Every act of kindness is a seed with eternal root. Okay, so yan lamang po yung aking nais ibahagi, no? Yung Word of God na kung saan tinalakay natin, no? Na yung seed, no? Seed. So, no seed, no harvest. Yan. Napaka-linaw yan. No? Okay. So, okay. Praise God. So, tapos rin ang Word of God. At tayo po ay dadako na sa pananalangin. Kayo po ba ay may mga prayer requests? Meron po ba kayong mga prayer requests? Kung wala po, ay dadako na ho tayo sa salita ng Diyos. Sa pananalangin, no? Kung wala na kayong prayer request, magpe-pray na tayo. At ayan. Okay. Ayan. Okay. Kanina, sorry doon sa kanina, no? Medyo hindi ko pala napindot yung PowerPoint. Ah, yung sowing and reaping, mahaba-haba yan. Pero baka abutin tayo ng alas 12 pagka inisa-isa natin. No? Nawa, yung maikling presentation na yan ay mayroong naitanim sa inyo. Ako po ay nagso, no? Ayan. So may prayer request dito sa prayer for all pastors and messengers of God, laging handang maglingkod sa Diyos sa kabila ng kanilang struggle sa buhay and choose to spread the good news of our God. Yan. So, amen. Amen dyan na tayo po ay laging maging handa. At hindi lang mga pastor, no? Kundi bawat mananampalataya. Alam niyo po, nung nagkaroon ng persecution, yung pinatay, yung kauna-unahang pagpatay sa mga mananampalataya. Abay, nagsikalat ang bawat mananampalataya at kung saan man sila dako mapunta, ay nangangaral sila. Pero salamat po dyan sa prayer na yan, no? Na, yes, may struggle nga, no? Na ang bawat isa ay magpatuloy at hindi ho matangay ng problema sa buhay ang bawat mga ngaral.
Okay, so kung wala na hong prayer request, dadako na tayo sa mga pananalangin, no? Okay. Okay. Yeah, sige, tayo po ay manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, minsan pa ho ay lumalapit kami sa iyo. Pinapanalangin namin ang paggalaw at pagkilos mo sa aming buhay. Hinihiling namin, Panginoon, sa panahon na ito, sa gitna ng mga maraming nangyayari sa aming bansa, sa buong mundo, may pagkahati-hati, pagkapatuloy na labanan. Dalangin namin, Panginoon, ang Ebanghelyo ni Kristo Jesus ay maipangaral. Gaya ng sinabi nyo na the gospel of the kingdom will be preached to all nations. Lord, I pray, Lord, na patatagin niyo po ang bawat mangangaral. Pagyamanin niyo po sila at kahit sa gitna ng mga pagsubok, ng mga struggle, lalo na yung mga mangangaral ngayon at mga kapatiran doon sa Iran, Panginoon. Maraming conversion na nangyayari, maging doon sa some part of Africa na may mga persecution. At sa iba't ibang parte, patatagin niyo po sila na sila po ay patuloy pong manghawak sa iyong salita. Ipinapanalangin din namin, O Diyos, ang pagkilos mo sa bansang Taiwan na patuloy po itong manatiling malaya. At sa Pilipinas po, nawa, kahabagan niyo po ang aming mga kababayan, lalo na sa panahon ngayon. Apektado ang mga basic needs, Panginoon, dahil sa pagtaas ng krudo. Hiling po namin, Panginoon, na sa panahon na ito, patuloy niyong pagkaisahin ng mga Pilipino na maging matatag at maibaling ang pananalig, pananampalataya sa iyo. Pinapanalangin din, O Diyos, ang patuloy mong pagkilos, Panginoon, sa bawat isa. Panginoon, nahiling po namin ang gawain sa Taoyuan, sa Hualien, sa Taipei, ay iyo nga pong palaguin, O Diyos. At dinadalangin din, Panginoon, maging ang gawain sa Naili, sa Tuesday. Samahan niyo po kami at patuloy kang maitaas, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Wala pong bagay na mahirap sa iyo. At sa mga panalangin ng mga kapatiran, patuloy niyo po silang bigyan ng kapayapaan ng puso't isip. Maranasan po ng bawat isa, Panginoon, ang makapangyarihang pagkilos ng banal na Espiritu. Puspusin niyo po kami lahat, O Diyos. At nawa, Panginoon, ang seed ng Word of God na naitanim sa mga nakinig ay lumago, O Diyos. Sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Okay, so praise God, no? Salamat po sa gabing ito at salamat sa pagsama. Ingat po kayo sa mga kapatid, no? Keep warm at medyo bumaba na naman ang temperatura dito sa Taipei. Okay. Sige po, God bless po at naman makasama kayo sa susunod na pag-aaral. At kung kayo man ay may natutunan doon sa ating naibahagi na medyo maikli, nawa hindi kayo naguluhan, ito po ay pwede nyo ibahagi din sa iba. Okay? So God bless po.